siya yung life. And then ngayon, ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili, I am the door. Wow. Buksan po natin ang talata, John chapter 10, verse 9. Tingnan niyo po. I am the door. Door. By me, if any man enter in, he shall be saved. So, yung ang pinag-uusapang door diyan, hindi bahay. Hindi rin church. Ibig sabihin, ito yung pagpasok sa kaligtasan. Bakit ganito? Sabi, I am the door. By me, if any man enter in, saan papasok? He shall be saved. Ibig sabihin, papasok siya sa kaligtasan. Amen? Ang pinag-usapan po dyan ay door, hindi church. Hindi church. May nagamit ho niya ng mali Ilalagay po natin sa konteksto. May tamang pag-aaral ng Bible. In fact, mismo sa talata pa lang, ma-out of context ka na Paano lalabas yan ng church? Nasaan ang church dyan? At saka ang tamang habi, hindi yung dulo. Kaya nga, maunawa natin yung una, in the context, in the sense ng verse. Kita nyo I am the door, siya yung pintuan. By me, dahil siya ang door, by me, if any man enter in, kung sino mapapasok sa akin, he shall be saved, maliligtas. Therefore, pumasok ka kay Jesus, maliligtas ka. Hindi sinabing pumasok ka sa simbahan. Tama? Mali po yun. Kaya ang ganda pong nililinaw ang talata para malinaw din ang konklusyon. At malinaw din yung iyong pinapanampalatayanan, hindi yung kakapa-kapa ka. Amen? Parang ating mga kandidato, may malinaw na policy. May malinaw na merong gustong mangyari. May patakaran, ang tawag diyan, plataforma. Abay, mahirap yung, bigla ka kandidato. Ay, wala akong magawa Hindi, ito yung gusto kong mangyari kung ako'y luluubin ng Panginoon na makapasok. Meron kang iyong klarong plataforma. Hindi yung papasok dyan, wala lang. Tama ba? Ganon din, maniwala ka sa kay Jesus na wala lang. May malinaw na pagkaintindi. Ano pagpapakilala ni Jesus? I am the bread of life. Gusto mo bang mabuhay? Gusto mo bang maging malakas? Gusto mo maging kagamit-gamit? You need Jesus. Gusto mo pumunta ng langit? Sabi ni Jesus, I am the way. Gusto niyo ba na tama, katotohanan, huwag kang malito? I am the truth. Gusto mo ba nga ikaw ay may buhay? I am the life. Ngayon, gusto mo pumasok sa kaligtasan? I am the door. Bigyan, ibig mo ano sinasabi, kaya ang tao ay nalilito. Tama ba? Ang tanong ko, nalilito ba kayo? Maliwanag ba? Ano conclusion mo? Ako'y papasok kay Mary. Sala. Walang ganyan talata. Ako'y papasok kay Pope. Sala. Ang tagal mo umupo dyan, tapos ang conclusion mo, ako'y kay Maria. Parang di ka nakinig ng talata. Ay, kung saan ako namatay, doon ako, kung saan ako namulat, doon ako magigising. Hindi yan ang talata. Tama ba? Ay, kung saan ako binyagan, doon ako mauutas. Ay, utas ka nga. Kasi hindi naman yun nasabi ng Bible Kung gusto mong maligtas, pumasok ka sa akin. Hindi sinasabi, pumasok ka sa building. Tama? Kaya nga siya yung way going to the Father. Kasi siya rin yung door. Ano ba nung gawin ng arko? Yung gawin ng arko, sa panahon ni Noah, nang ginunaw ang daigdig, yung pag-aralan, iisa ang pinto. Bakit? Simbolo yan na maging sa arko para makapasok ang tao, hindi ka malilito. Iisa lang ang pinto. Kung gusto mo pumunta ng langit, ay hindi maraming pinto. Baka kaysa CR mapalusot. Yung CR ay may pinto rin. Tama? Yung bilangguan ay may pintuan din. Yung mga casino ay may pintuan din. Ang mga cabaret ay may pintuan din. Pero salamat, pagdating sa langit, hindi mga pintuan. Isa lang. Gusto niyo bang makatiyak ng langit? Saan ka papasok? Kanino ka papasok? Sabi sa akin kay Maria daw ako tumawag yan ang mahirap pag hindi nagbabasa ng Bible. Kaya magpabinyag yan ang mahirap pag hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya hinahamon kita, magbasa ka ng Bible. Para mangyari yan, bumili ka muna ng Bible. Ano? Mahirap magbasa ng walang Bible. Matindi yan. Maliwanag ko ba? I am the door.
By me, if any man enter in. If any man. Ibig sabihin, kasi merong ayaw pumasok eh. Pero sino mang pumasok sa kanya, ayan o, he shall be saved. And shall go and out and find pastor. Ano ba? Pag ikaw ay na-save, magpauli-uli ka na sa kanya. Ikaw ay makakasumpong ng pagkain. Alam po, ang ating pag-uusapan dito, ngayon, I am the door. Contextually speaking, chapter 10, una, Christ is the door for the true sheep. Siya po ang pintuan ng kaligtasan para sa mga tunay na tupa. Ba't ko nilagyan ng tupa? Kasi marami ay may tupak, pero hindi tupa. Ano ba ang galing ho ng Panginoong maghambing? Kasi sa Israelita, dito ang usong alaga ay aso, pusa. Pero pagka ang aso hindi na paliliguan, nakakatamad alagaan. No? Sa Israelites po, ang common na inalagaan niyan mga cattle, halimbawa, isa na dyan yung tupa. No? At doon, ang kalakaran ay merong pastor. So ngayon, kung yung babasahin, ito po yung aklat na pinapakilala ni Jesus, ako yung pastor. Kayo ang aking mga tupa. Ngayon, ang sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. Ibig sabihin, ang papasok sa kanya, yung sasampalataya sa kanya, yan po yung mga tunay na tupa ng Diyos. Para patunayan, tingnan po natin ang verse 4 and 5 ng John chapter 10. Yung mga susunod dyan. Pagka nailabas niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila. At nagsisisunod sa kanya ang mga tupa. Are you with me? Alam niyo sa totoo na ho, hindi lahat, kaya nga sabi niya, sino man ang pumasok sa akin, dahil siya ang I am the door, ay maliligtas. Bakit ho? Bakit sinabi niya yon? Dahil hindi naman talaga lahat pumapasok. At sino po yung papasok? Yung kanyang, sabi, at magsisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanilang tinig. Alam niyo ba mga kapatid, ang nananampalataya kay Jesus, sila po yung kanyang mga tupa. At ano po ang katangian ng kanyang tupa? Sabi po, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya. Ibig sabihin mga kapatid, yung pumasok, yun ang palataya kay Jesus bilang siya ang door, ay kanya, ay pinangungunahan niya sila. Halimbawa, tayo bumoto. Sino ba ang kakandidato sa inyo? Yan. Pagka ako'y bumoto, ano pangalan niyo po? Mambet. Hindi automatic, ako'y botante. Ako'y botante nyo. Pero pag ako'y bumoto sa inyo, ako'y botante nyo. Hindi lahat ng tao pumasok sa pinto. At dahil hindi lahat pumasok sa pinto, ay tagasunod niya. Marami yung tao kung saan-saan pumapasok. Hindi kay Jesus. Kaya hindi niya tunay na tupa. Bakit? Ninyo ha? Pagka nailabasan niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila. At sunod sa kanya ang mga tupa. Ay katulad ngayon, linggo-linggo'y marami nasa SM, wala sa simbahan. Linggo-linggo'y nasa sabungan, wala sa simbahan. Bakit? Hindi nga tupa. Ibang pinto ang napasukan. Amen? Pag ikaw ay pumasok sa pintuan ng bilangguan, nasaan ka? Ay, di nasa loob ng bilangguan. Pag pumasok ka sa pintuan ng iyong bahay, nasaan ka? Ay, di nasa iyong bahay. Pumasok ka sa pintuan ng SM, nasaan ka? Pumasok ka sa pintuan ng langit, pasaan ka? Sino ang Panginoon doon? Kaya tunay na tupa, nasunod sa pastor. Yan yung pumasok. Kaya sabi na Jesus, I am the door. Pag pumasok ka, kanya kang tupa.
At kung talagang siya yung tupa, hindi ka tupakin. Amen? Kaya kami, masaya na linggo'y nasimba. Ang tunay na nakapasok sa pintuan, masayang maglilingkod sa pinto. Isa pa, patunayan pa natin. Verse 5. Naintindihan mo ba? At sa iba'y hindi sila magsisisunod. Alam niyo ba kapag tupa ka ng Panginoon, hindi doble kara. Maging ang Panginoon mo, hindi dalawa. Kaya na sinabi ni Jesus, I am the door, hindi siya maraming pinto. Maliwanag ba? At sa iba'y hindi sila magsisisunod. Alam mo, ang tunay na ligtas, walang kinikilala kundi si Jesus lang. Tama? Mahirap naman pumasok. Halimbawa, pumasok ka ng pintong ito. Pumasok ka ng pintong ito. Pagpasok may kinasa SM, pumasok ka sa simbahan, ay bakit ay nasa loob ng SM? Pumasok kay Jesus, wala ka sa ibang lugar. Naintindihan niyo ba yan? Amen. At sa iba, hindi sila magsisunod. Yung tupa, yung talagang siya pumasok kay Jesus, walang ibang susundin, kundi kung sinasabi ng Panginoong Jesus. Kundi magsisitakas sa Kanya, sapagkat hindi lang nakikilala ang tinig ng mga iba. Sa totoo na po mga kapatid. Ngayon po, naglipa na ang maraming mangangaral na nagpapakilalang kay Jesus daw. Pero pag tupa ka ng Panginoon, alaman mo ang aral ng Panginoon. Hindi ka susunod sa mga ibang tinig. Ang daming tinig ngayon. Tama? Dito na lang ngayon pakinig nyo ba, may nadaan jeep? Pakinig nyo ba? May nadaan motor? Pakinig nyo ba? Inyong kadaes, pakinig nyo ba? Naharok na Pakinig nyo ba? Ang daming ingay sa mundong ito. Pero pag ikay tupa ng Diyos, alaman mo ang tinig ni Jesus. Amen. Kaya pag linggo, ang tunay na tupa na simba. Yung may tupakin, ayaw. Okay? Sapagkat hindi nila nakikilala. Verse 7, tingnan niyo po. Verse 7. Nandiyan po ba? Kaya, muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Verse 9. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Kaya ang tupa, ligtas. Kaya ba'y tiyak na ninyong kayo palangit pag namatay? Bakit? Pumasok ka sa pinto Alam naman, pumasok ka sa pinto ng langit impyerno pinuntahan mo. Sala yun. Tama ba yun? Sa malalasan yan. Baya kayo pumasok sa pinto ng langit, ang dulo impyerno. Kaya kung ikisan nagsasabing, ako'y nananampalataya kay Jesus. Abay, hindi ka papasok sa impyerno kung si Jesus ang pintuan mo. Ngayon, tiyak mo na bang palangit ang tungo mo pag namatay ka? Bay, maraming tao, wala naman ikang pastor na nakakaalam niya siya, ibang pinto ang napasukan mo. Kasi pag talagang tamang pinto na napasukan mo, hindi ka ligaw. Tama ba? Katulad dito, pumasok kayo sa pintuan ng simbahan. Nasaan kayo? Ay, di nasa loob ng simbahan ng Baptist. Tama? Alam nga, pagpasok niyo dito, nasa sabungan. Walang ganon. Napaka-sentido ko mo nun. Tama ba? Pag uwi ni Ma'am Beth, mamayang alas 6 ng gabi, dito na siya hanggang hapon. Saka, mister nyo ba? Apo, pogi at maganda. Basta nasimbaw dito, pogi at maganda. Okay, ganito. Pumasok kayo ng inyong bahay, dahil umuwi kayo. Ano yun? Pagpasok niyo ng pinto, pagpasok ng inyong bahay, ano yun? Nasa SM kayo, pagpasok sa loob? May ligaw na pinto ang inyong napasukan. Pag kayo pumasok sa pinto ng buhay niyo, kuya, check, nasa loob kayo ng inyong bahay. Delikado, pagpasok ninyo, ay na doon kayo sa balagtas. Kung may sabungan ng tao, may sabungan ng tao. Manok, sabungan ng tao. Abay, delikado yan. Mahahaplit kayo ni Ate Beth. Bakit hindi pumasok ng bahay na may biniki, nasa loob na nasa kabaret? Tama ba?
Kaya ba tiyak ninyong palangit pag namatay? O kayo nakakaalam. Kung hindi pa, ito ang tiyak. Maling pinto na pasukan mo. Amen? Ang hindi nakakatiyak ng langit, maling pinto, tiyak na napasukan. Napakadaling intindihin yan. Tama ba? Sa school natin, may preschool, may elementary, may high school, may college. Pag ikaw ay college, saan ang pinto ng room papasok? At dito sa pinto ng college, abit pagpasok mo ikinando sa elementary. Ang malapit pa nito, pagpasok mo nasa CR ka. Maling pinto ang inapasukan. Kaya kayo, hindi nyo masagot, nakaitiyak na palangit. Ito ang tunay. Nagkamali ka ng pintong papasukan. Totoo yan. Huwag na tayo mga tuwiran pa ng maraming katwiran. Aminin mo ng mali ang pinto mo. Amen? Ngayon, sabi ni Jesus, I am the door. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay ano? Ituloy natin yung talata. Ang sino mang pumasok sa akin ay siya'y, ano? Therefore, kung ikina kay Jesus, ligtas ka. Kaya ang tunay na tupa, ligtas. Bakit? Tamang pinto. Ako, bakit ang pastor tiyak mo ako'y palangit? Dahil ba ako'y pastor? Dahil ba ako'y mabait? Hindi. Tama ang aking napasukan. At si Jesus yun. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Kaya mga kapatid, pag pumasok ka sa loob ng pinto at papasok at lalabas at makakasumpo ng pastulan, mga kapatid, sa loob, pag pinasok mo si Jesus, hindi ka pagkukulangin. Amen? Pumapasok ka sa SM, wala ka namang pambili. Ngaramdam mo yung ikisagana Kalain mo, wala ka namang pambili, ramdam mo ikisagana napapasok ka ng SM. Lalo naman, pag talagang si Jesus ang iyong pinasok. Hindi na kayang ibigay ay ang panglangit lang. Ang sabi, makakasumpong ng pastulan. Kaya maraming tao ngayon, walang pagbabago. Iba ang nag-aalaga. Hindi si Jesus. Tingnan dito, maraming masaya. Amen? Masarap na si Jesus ang nag-aalaga. Bakit? Sa Kanya ka pumasok. Maliwanag ko ba? Sa aming mga bisita, maliwanag ko ba? Una, hindi ka rin naman nagkamaling pumasok sa pintong yan. Bakit? Nung pumasok ka sa pintong yan, naintindihan mo yung tamang pinto. Amen? Si Jesus ang pinto ng kaligtasan. Hindi ng simbahan. Iba ang simbahan sa kaligtasan. Kaya maraming tao walang hilig sa simbahan kasi hindi pa ligtas. Pero pag ligtas ka na, hihiligan mo na yung pinto ng simbahan. Tama? Ang una mong hanapin ay pinto ng kaligtasan bago ang pinto ng simbahan. Madali nang magpauli-uli sa pinto ng simbahan kapag nakapasok ka munang una sa pinto ng kalangitan. At yan ay si Jesus. Maliwanag ko ba? Kayo pa rin ang makakasagot sa tanong, tsak mo na bang ikay palangit? Pag hindi klaro ang sagot mo, ito ang klaro, maling pinto ang napasukan mo. Dahil ang liwanag ko, pakibasa nga na uli ng talata. Ang pumasok sa kanya ay? Ngayon, kung hindi ka paligtas, ay di mali nga napasukan mo. Ganun lang kasimple yun. Amen? Ganun lang kasimple yun. Kung ang pumasok ka, ay maliligtas, ay di ligtas ka. Ngayon, kung ikaw ay hindi paligtas, naku, napakalinaw. Malinaw pa sa sinag ng araw, maling pinto ang iyong napuntahan. Ngayon, nakakalito ba ang pinto ng kaligtasan? Nakakalito ba? Sinabi bang baptis ang pinto ng kaligtasan? Sinabi bang Katoliko ang pinto ng kaligtasan? Sinabi bang born again ang pinto ng kaligtasan? Sinabi bang Seventh-day Adventist ang pinto ng kaligtasan? Sinabi bang Iglesia ni Cristo ang pinto ng kaligtasan? Wala kang mababasa dyan. Inangkin ni Jesus, ako ang pintuan ng ano?
Ay bakit ang salita ay siya'y maliligtas? Therefore, siya yung pintuan ng kaligtasan, hindi ng simbahan. Dahil maraming taong nasimbahan, hindi naman palangit. Matitiyak mo ikay palangit pag si Jesus ang iyong pinasukan. Ano ba pasang pagpasok? Ibig sabihin, sampalatayanan mo si Jesus. Tama ba? Pandalwa na. Pag pinatulan ko ang talata, alam mo, asarap dito kung papatulan ko. Alam mo kung bakit to kami ganyan, maraming talata. Kasi gusto namin ibigay sa inyo na hindi kami haka-haka. At saka ang tama ang pagbibigay ng talata, hindi patampot-dampot. Tara nyo, hindi po ako lumalayo sa kapitulo para huwag kayong maligaw. Yung iba, kung dampot ang talata, sa kabubuo ng kwento, may kwento na yung kanya. Yun ang iyong sundan. Dahil pagka dampot, magkakagulo yan. Maliwanag ba? Ngayon, not only Christ is the door for the true sheep. Merong tunay na sheep. Hindi lahat ay sheep. Ang tunay na sheep, ligtas. Bakit? Pumasok sa pinto. Then number 2, Christ is the door of the true sheepfold. Sheepfold. Yan. Then verse 2 and 16. Verse 2 and 16. Okay. Bago ka pumasok sa kawan, ang Tagalog po ng sheepfold ay kawan o kulungan ng kawan. Bago ka pumasok sa kawan, sa pintuan ka muna papasok. Tama? Yung iba, pumasok na sa kawan, hindi pa nakapasok sa pinto. Paano kaya nakapasok yun? May mga reliyon, sumanib ka sa amin at maliligtas ka. At sabi ni Jesus, pumasok ka muna bago ka ilagay sa kawan. Naintindihan niyo ba yan? Ang iglesia ay inihambing sa katawan. Sino ang ulo? Si Kristo. Okay, tatanungin kita, saan ka papasok? Sa ulo o sa katawan? Saan ka dadaan? Naintindihan niyo yan? Parang malinaw, ano? Malinaw. Ito ha, sabi ng iglesia ni Kristo, pumasok ka sa amin at maliligtas ka. Pero ang turo ng Bible, turo din naman nila, ang iglesia ay katawan. Tama. Saan ka dadaan sa katawan? Para makapasok. Kaya sabi ni Jesus, ako ang pinto. Ako din ang ulo. Yung bang kanin ninyo sa katawan idinaan? O pumunta ng katawan dahil idinaan sa bibig? Tama ba? Alin na tama? Kinain ng dinaan sa bibig, yung ulo, saka nakarating ng katawan, katawan muna, saka pumunta ng ulo. Sama. Sala. Kaya marami nagpapaliwanag ng Bible ay sala eh. Kuya Rude, ikaw kayo nag-almusal ngayon? Hindi. Para naman nag-almusal nga. Okay. Anong kinain mo? Huwag ka mag-alala, hindi ako mahihili. Yan ba'y lechon? Yan ba'y, ano man? Kanin, isang sa tiyak kanin. Saan mo dinaan? Sa kilikili? Sa pusod? Sa bibig. Bakit? Andyan ang ulo. Tama ba? Andyan ang ulo. Si Kristo ang ulo ng katawan. Saan ka dadaan? Sa katawan? Ay sabi nila kung di ka magpapasanib sa amin, di ka maliligtas. Saan ako dadaan? Si Jesus ang ulo. Kaya bago ka ilagay sa sheepfold, dapat nakadaan ka muna sa door. Tama ba? Tama ba? Bago ka idagdag sa katawan, dumaan ka muna sa ulo. Bago ka maging kaanib ng iglesia, maligtas ka muna. Yan ang ibig sabihin. Kaya mapalad kayo at naiintindihan nyo ito ngayon. Amen? Kasi yun naman ang bagtas ng talata. Datapat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Sa English, ilagay natin sa English. Verse 2. He that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. And then verse 3 yata. Tuloy natin ang verse 3.
To him, nasaan yung sheepfold dyan? Verse 1 yata, verse 1. Tingnan nga natin verse 1. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold. Di ka? Halimbawa ay, ito kulungan. Ito yung kulungan ng mga tupa. May pinto yan. Mahirap yung kulungan na walang pinto. Una, tsak walang laman yon. Di ka? Amen. Kahit yung tangke ng gasol walang siwang. Pero saan dumaan yung oxygen? May butas yung daanan ng oxygen. Kaya nga kinakargahan Hindi makakargahan yon kung walang butas. Ibig sabihin, yung iglesia ng Panginoon, walang dadaanan yan kung walang ulo. Si Jesus ang ulo. Kaya I am the door. Bago ka matawag na tupa, bago ka matawag na nasa loob talaga ng kawan, dumaan ka muna sa ulo. Maliwanag ko ba? So, Christ is not only the door of the true sheep, but also Christ is the door of the true sheepfold. Ang talab para kay maging kaanib ng tunay na iglesia ng Panginoon. Dumaan ka sa ulo. Amen. Ngayon, paano malalaman na siya dumaan sa ulo? Ay di ligtas. Di ba? Ang pumasok sa akin ay mahaliligtas. Ngayon, kung ikay miyembro ng isang relihiyon at hindi mo tiyak na ikay palangit, tiyak mali rin ang iyong sheepfold. Yeah. Ang ganda na yan. Tanyo ha? Kayo, mga lalaki, kayo ba nakakapagsuot ng polo? Brother Jomel, nakapagpolo ko ba? Ito, long sleeve. Kapag ako ay nagbatunis, sa itaas pa lang, yung itaas, yung isa ay napalagay din is pandalwa. Napapansin niyo bang kayo nakapagбатуnis ng ganyan? Pag kayo nagbatunis, yung isa ay napalagay sa pandalwa, tinan niyo ang dulo nun. Tabingi na din. Tama ba? Naintindihan niyo ba yan? Kapag ikay nagsimulang magbatunis ng tabingi, hanggang dulo yan. Kaya kapag ikay nagpumasok sa relihiyon, mali ang iyong daan, mali na rin ang iyong pinasukan. Kung paano yung batunis sa sala na lang, sa dulo'y salala yan. Hindi ka magiging tunay na iglesia kung mali ang iyong pinto. Paano masasabing mali ang iglesyang ito? Abay, pumasok ka sa pinto, hindi ka tiyak na palangit. Amen. Amen o ba? Sana malinaw. Ang Diyos po may kawan. Ang Diyos po may kawan. Tingnan po natin ang 20:28 ng Acts. Tingnan niyo po ang kawan. Ginagamit din nila ito, kaso lang mali. Mali ang sistema. Madali nang maintindihan ng mali pag naintindihan mo na ang tama. 1 plus 1, 3. Oo. Lakas mo ng loob mo. 1 plus 1, 3, 4. Dahil alaman mo na 1 plus 1 ay 2. Di alaman mo na rin pagka 1 plus 1, mali pag 3. Tama ba? Dahil alaman ang kulay puti, di alaman mo na rin ang hindi puti. Tama ba? Dahil alaman mo yung asim, di alaman mo na rin yung hindi maasim. Tama ba? Ay bakit alaman mo si Jesus, ba hindi mo alam yung kanyang tamang simbahan? Pakibasa nga ng lahat. Okay, dandan. Ingatan niyo yung sarili. At ang buong may kawan. Sheepfold. Kawan. Okay. Panin natin po yung kawan. Tuloy ang basa. Iglesia ng? Okay. Ano ba ibig sabihin ng Iglesia ng Panginoon? Sa English yan, Church of God.
church of the Lord. Yun ba'y belong to God or name of the church of God? Yung iba'y ginawang pangalan. Hindi naman pangalan yan. Kaya pag sinabing tupa ng Panginoon, pumasok sa Kanya di Kanya yon. Tama ba? Pag ako'y bumoto kay Ma'am Beth, di ako'y Kanyang botante. Kung hindi man ako bumoto, hindi niyo ako botante. Ngayon, nung ako ba'y bumoto sa inyo, naging pangalan ko. Ano? Ano ba ang pangalan ko? Botante ni Beth. Pangalan ko ba yon? Pangalan ba yung botante ni Beth? O bumoto kay Beth? Ang iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, hindi yan pangalan. Pumasok yan sa pinto. Maliwanag ko ba? Kaya nakakatiyak ng langit. Kaya nga iglesia ng Diyos. Bakit? Tiyak, pumasok sa Kanya. Di Kanya. Amen. Tama ho ba? Ito, Rilo. 11,000 daw, pero naging 9,000 na tawaran. Ang pangalan ay, anong pangalan nito? Seko yata. Seko. Halimbawa, ako ang bumili. Binili ko ito. Ano pangalan nito? Rilo ni Eloy. Bakit? Rilo Rilo ni Eloy ang tawag doon? Kaya pangalan ay, tawag? Binili ni Eloy, pag-aari ba o pangalan Pangalan ng Rilo? Pag-aari, hindi pangalan. Ang iglesia ni Kristo, hindi pangalan ng iglesia. Yan ay pag-aari ni Kristo. Pero sino ang iglesia? Yung ligtas. Hindi maliligtas. Bakit? Pumasok sa tamang pinto, maliligtas. Kaya una, true sheep. I am the door. Christ is the door for the true sheep. Then, Christ is the door of the true sheepfold. Bago ka pumasok sa kanyang iglesia, pumasok ka muna sa Kanya. Maliwanag ho ba yun? Ngayon, hindi ho kami nagme-membro nang hindi muna nakapasok kay Kristo. Sa madaling sabi, hanggat hindi mo tiyak na ikay palangit, mabautismuhan ka man, walang talab yun. Hindi talab yun. Talab lamang ang bautismo, ang pagiging membro ni Kristo, kapag nakapasok ka muna sa pintuan. At pag ikaw na may nasa pintuan na niya, tiyak nasa kanya ka ng kawan. Kaya wala ka ng ibang papakinggang aral. Bakit? Iisa ang pastor doon. Tama. Kahit kayo mga baptist, maintindihan nyo ito. Yan nga ang ganda sa atin. Hindi lang may kinabang dito yung mga unsaved. Dahil ito yung mga doktrina na dapat naiintindihan natin. Verse 16. Tingnan niyo po ang verse 16. Ang sabi diyan, and other sheep. Tingnan niyo ha? Ang papasok talaga sa pinto, tupa. Hindi sinabi, and other goats. Sheep na, papasok lang sa pinto. And other sheep I have, which are not of this fold. Ano yung fold na yon? Yun yung kawan. Them also I must bring. Kaya nga kami nag-i-invite, malay mo, kayo pala'y tupa ng Panginoon. Amen. Opo. Kaya kami masaya, nandito si Ma'am Beth, nandito si Sir. Malay namin. Kayo pala'y kauri namin. Amen? Pareho tayong maanggo. Ba't ang mga tupa maanggo? Hindi, biro lang. Ibig sabihin, alam niyo ba, ang tunay na sheep, napasok talaga kay Kristo. Sabi, and other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring. Ang tinutukoy niyan, mga hintil. Napapangaralan sila para sila ay dalhin sa isang katawan, isang grupo. Ano ba yung fold? Maraming simbolo niyan. Ang kawan, sinimbuluhan ng asawa, sinimbuluhan ng puno ng ubas, sinimbuluhan ng katawan.
Pero yun ay bumubuo ng isang katawan. Kapag ikaw ay tupa ng Panginoon, dadalhin ka dito para isama ka sa kanyang kawan. Malay mo, kayo pala ay kasama talaga ng kawan. Para mapatunayan yan, naiintindihan mo ang kaligtasan. Si Jesus lang pala. Ang dami-dami tinuro sa akin. Pinagdadasal ako ng dami-dami, hindi ko masaulo. Hindi ka, pinaluluhod pa ako napakahabang luhod. Nangal yun na nga, wala naman ako naiintindihan. Sa totoo na. Ginagawang komplikado, hindi naman komplikado. Komplikado ba yung isang pinto? Komplikado ba yan? Eh kaya nga hindi nalilito eh. Pag nakain kayo ng kaldereta, iba-iba ang lahok niyan. Di ka? May asin, may dinurog na tinapay, may reno, may hindi ka nalilito. Bakit? Naging isang kaldereta eh. Kinain mo, hindi ka nalito. May papuntang langit eh. May kilitong lito si Jesus lang. Nakakalito ba ang isa? Ay ba hindi ka pupunta? Alam mo, hindi ang problema dyan yung nakakalito, kundi yung ego. No eh. Kung saan ako namulat eh, yun ang problema mo. Hindi yung nakakalito ang aral, kundi yung natatapakan ang iyong maling aral. Hindi dahil sa mahirap maligtas. Hindi dahil sa nakakalito ang aral ng tagapagligtas, kundi kaya pa naman ng pastor na rin, matanda pa naman ako sa kanya eh. Tuturuan ako ng gayon. Kung alam ko lang, garni, diyan ka na. Alam mo, ang nagpapaliwag ng kaligtasan, hindi yung aral na maliwanag, kundi ayaw mong masapawan. That is pride. Mas mataas pa naman ang pinag-aralan ko siya. Hamak naman akong gwapo sa nagsasalita na yan. Hindi ako napayag. Ganyan, iguhan, paayabangan ang tao. Ang kailangan natin, kung isang daan, ito lang. Isang pinto, ito lang. Ano? Pag pumasok ay maliligtas. So, yung ligtas, yun ang tunay na kawan. Basahin ulit natin na Acts 20:28. Mayroon pa naman akong time. Acts 20:28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Siya po yung tumubos sa kanyang church. So ang church, binubuo ng mga tinubos ni Kristo. Yung pumasok sa pinto. Ngayon, ay ang dami relihiyon ngayon, di kanya-kanyang angken. Kaya nga tao, litong-lito, alinggadini ang tunay, lahat ay sa Panginoon eh. Di ka? Ay wala naman nagsasabing, ako'y sa diablo. Sumapi kahit ako'y kay Satanas. Paano nyo malalaman? Pag pumasok sa pinto, tiyak na langit ang punta. Ngayon, kung mayroong mga reliyon, hindi nakakatiyak na ako'y maling pinto yon. At maling samahan yon. Tiyak ang pumasok sa pinto, mga pumasok sa pinto, ay samahan ng mga naligtas. Tingnan niyo po, Acts chapter 2, verse 47. Tingnan niyo po. Acts chapter 2, verse 47. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag niya. Saan idinaragdag? Sa kawan, sa church, sa sheepfold. Ang alin? Ng Panginoon, araw-araw yung nangaliligtas. Sino dinadagdag? Yung nangaliligtas. Kasi pag pumasok ka kay Jesus, ligtas ka. Therefore, ang kawan, samahan ng mga tiyak na palangit. Kaya kung ang samahan na yan, hindi tiyak na palangit, tsak, maling pinto, napasukan yan. Ngayon, ito ang warning ko sa inyo. Anong pinto ang pinasok mo? Dahil dyan nakasalalay ang tamang samahan. Maliwanag ko ba? Kapag nasa grupo ka ng paniniwala mo at hindi ka nakakatiyak na ligtas, mali ang pintuan mo. Pero kung ikaw naman ay nakapasok sa tamang pinto, dapat ang hanapin mong samahan ay yung mga ligtas. Bakit? Yun ang pumasok sa pinto. Des, check mo na bang pag ikinamatay palangit? Pakitayo nga, Des. Des, tiyak mo bang pag ikinamatay kay palangit? Bakit? Dahil ni Jesus. Dahil pag pumasok ka sa pinto, maliligtas. Ay, di ligtas. Saan kayo lalagay? Alam mo naman, halimbawa, ikaw ito pa, hindi kayo lalagay sa baka.
Hindi kayo lalagay sa mga aso. Hindi kayo lalagay sa mga kuteng. Pag ikaw ay tupa ni Kristo, isasama ka sa kapwa mga tupa. Ano tupa? Yung pumasok sa pinto, yung mga ligtas. Kaya kung ikaw ay ligtas, magharap ka ng mga samahan na tiyak na palangit pag namatay. Pag hindi, baka maling pintupa na pasok mo. Dahil kung tama ang pinasok mong pinto, hahanapin mo yung mga taong pumasok na sa pinto. Ay mali, nakakalitong ngayon ang relihiyon. Nakakalito ang relihiyon ngayon. Ay puro naman sa Panginoon eh. Wala naman nagsabing, iglesia ni Judas. Walang gayon. Lahat nakapangalan kay Jesus. Kaya dapat kayo mga Kristiyano, mag-mature tayo. Let's grow together in the right doctrine. If you have right door, you will have right knowledge. Right company. Right group. Samahan ng mga tupa. Hindi mix-mix. Maglagay kayo sa isang kural ng baboy, magkahalo ang kambing at saka baboy. Ang hirap niyon. Amen? Buaya at saka tupa. Ang hirap niyon. Iba kung mabubuhay ang tupa doon. Kaya hindi ka sisigla, hindi ka lalago kay Kristo kung nakapasok ka sa tamang pinto, pero ang kasama mo'y hindi tupa. Maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Amen. Then last. Not only Christ is the door for the true sheep, Christ is the door for the true sheepfold. But lastly, Christ is the door for the true shepherd. Basahin uli natin ang verse 1 hanggang 3. Dito ako magtatapos. Actually, maraming talata yan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa. Tanin nyo ha, sa kulungan ng mga tupa, hindi dumadaan sa tunay daan. Ang sabi, umakit sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Kaya yung mga tunay ni pastor, dumaan din muna kay Jesus. Naintindihan nyo ba yan? Kasi hindi lang marami ngayong relihiyon, marami din ngayong pastor. Marami din ngayong tagapagturo. Pero tunay na tagapagturo, dumaan din muna sa pintuan ng kaligtasan. Tapos, kasama ng kapwa mga tupa. Ang Diyos gagawa ng tunay na leader mula sa kanyang mga iniligtas. Hindi lahat ng tagapagturo ay tagapagturo ni Kristo. Kung merong bula ang relihiyon, may bula ang mangangaral. Warn you. Hindi porke nabuklat ng Bible, mangangaral ni Kristo. Dapat yung mangangaral ni Kristo, tiyak ding palangit. Bakit? Pumasok sa pinto. At pag pumasok sa pinto, tiyak kaisa ng kawan. Tama? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakit sa ibang daan, abay, mahirap yun. Ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Kaya mga kapatid, sa totoo na, talagang totoo sinasabi nila, yung relihiyon ay perahan lang. Totoo yun. Kasi may mga tagapagturong pera lang talaga ang habol. Mag-iingat kayo. May mga tulisan. Bakit? Hindi dumaan sa pinto. Pagka hindi yan nanampalataya muna kay Jesus at nakakatiyak ng langit at naging kabilang ng kanyang kawan, yan ay tulisan. Yan ay magnanakaw. Para malaman mo ang tunay na tupa, para malaman mo ang tunay na iglesia, at para malaman nyo ang tunay na mga ngaral, dapat pumasok kay Jesus. Sabi ni Jesus, I am the door. Wala kang ibang papasukan. Si Jesus lang. At kung ikaw may tunay na tupa, ay walang kagatan. Saan ka nakakita ang tupa ng kakagatan? Wala. Nagalang, narespeto. Pag tunay kang tupa, narespeto ka. Amen. Wala kang sungay. Verse 2. Ano sabi diyan? At datapwat ang pumapasok sa pintuan, siyang pastor ng mga tupa. Iba po yung under shepherd at great shepherd. Good shepherd. Si Jesus ang good shepherd. Ang mga pastor, under shepherd. Tanya, datapwat ang pumapasok sa pintuan, siyang pastor ng mga tupa. Ibig sabihin, dapat ang tunay na pastor, tunay na guro, tunay na tagapangaral, pumasok din muna sa pinto. Maliwanag ko ba?
ay kung paano walang tunay na ligtas kapag hindi kay Jesus dumaan. Ay di wala ring tunay na tagapangaral kung hindi rin kay Jesus dumaan. Kompleto Ricardo tayo dyan. May tunang tupa, may tunay na pastor ng tupa, at may tunay na kawan ng mga tupa. Nasaan kayo? Sang pinto kayo sumuot? Kayo nakakaalam na yan. Saan ho kayong pinto nakakapasok? Di, kayo na bahala sumagot yan. Mahalaga na talakahin natin. Kapag hindi mo tiyak na ikipalangit, ulitin ko, maling pinto na pasok mo. Tama. Amen. Kapag ikaw naman nakapasok sa tamang pinto, ilalagay ka ng Diyos sa tamang kawan. Tama, tupak ay hindi kilalagay sa baka. Hindi kilalagay sa tuta. Kaya kung tunay kang ligtas, ito ang iyong group. The company you enjoy most is the company of the saved. Tama? Opo. Pero pag hindi ka ligtas, ano kung sinasabi ng pastor na yung tagal-tagal. Samantala sa amin, pag nakapangurus, tapos na. Tama? Hindi mo talaga mag-i-enjoy. Kayo ba nag-aalaga ng baboy? Kuya Marvin? Dati. Ngayon, kinain mo na. 5 baboy, 5 kambing, magkasama isang kural. Pwede ba yon? Kaya dito, ang tatagal dito, yung ligtas. Pag hindi ka ligtas, nakikisama ka lang. Pero hindi ka talaga tatagal. Are you with me? Saan ka tatagal? Ay dito sa kapwa kambing. Tama. Amen. Kapag ako'y ligtas, ako'y nagpamiyembro sa iba, hindi ako tatagal. Bakit? Hindi tinig ng pastor ang naandong. Ang tunay na tupa, alam niya ang tinig na kanyang susundin. Tinig ng tunay na pastor. Na tumawag ng pastor. Maliwanag ko ba? Kaya kung kayo po ay tunay na ligtas, tatagal kayo sa tinig ng tunay na pastor. Kaya tunay na pastor, walang sasabing mensahe, kundi yung mensahe ng tunay na pastor. Ang Panginoon. Maliwanag ko ba? Sana magkakabalahibo tayo, Mambet. Ano pangalan uli ni Kuya? Arman. Basta Arman, gwapo ano? Oo. Sana magkabalahibo tayo. Huwag kayo mag-alala. Pag naalala ko, ibubuto ko kayo. Pero ang maganda, buto tayo lahat kay Kristo. At tayo ay butante ni Kristo. At loyal na butante ni Kristo. Amen? Tinan mo ang politics. Di ka? Walang loyalty yan. Mababait lang habat nakaupo ka. Kahit nga sa prangkisa ng sports, bihira ang loyal na prangkisa ng Ginebra, ng San Miguel, ng Pure Foods. Ngayon, depende sa offer. Kapag ikaw ay naging player ni Yeng Yao, yun ay nagmumura ng mga player. Pero nagaling ang player. Pag gumaling, bibilhin na yan ng San Miguel at ng Ginebra. So, ang Ginebra San Miguel, kasama ito sa pag-uusap. Good trader. Ang rain or shine, good trainer. Oh. Amen? Kahit ka sa prangkisa alam ka namang itong rain or shine, nagpapasit sa San Miguel. Ikaw ang nagpapasit ng San Miguel. Ganyan din ang tunay na sa Panginoon. Nai-enjoy mo kung anong prangkisa ka. Sa prangkisa ka ni Kristo, nag-i-enjoy. Are you with me? Amen? At mas mahal magbigay ng bayad si Kristo ng kanyang player. Ano yon? Walang hanggang buhay. Yung iba kaya namumura-mura lang ni Calboy. Bakit? Sige, alis, 15 million. Ang isang player, pinakamababa, 15 million. Kaya kahit mura-murahin, wala problema. Bakit? Sayang, 15 million pag umalis. Ang mga Kristiyano, pag namumura salita ng Diyos, natitisot. Ba't nahihinaan ka pa sa buhay na inialay ni Kristo?
sa buhay na walang hanggan, araw-araw kang binubuhay. Bito mo ngayon, hindi natitisod, ay 15 million lang naman ang kapalit. May gawin matitiso rin, ay walang hanggang buhay binigay sa iyo. Ha? Amen! Amen! Sige, nadami. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, sa langit, salamat mo na marami